Nagdeklara na si VP Sara, nakakandidato siya bilang presidente. Kaya itong impeachment sa House of Reps, pagdadalawang isip na yan, yung mga congressman dyan. Alam mo naman mga congressman, sari-sariling interest lang yan. Tumikit lang yan sila kay Martin Luther King Romualdez. Dahil siyempre, doon sila magkakapaldo. Di ba? Eh ngayon, wala na. At kung tutuhanan ito ni Secretary Dizon na wala nang allocables ngayon, yung mga district na pondo nyo ay LGU na at ang magpapatayo niyan. Kaya posibleng kung hindi magkaibigan o magkaalyado ang congressman sa mayor, wala silang kickbackers diyan. Kaya sinabi nga tatanong sila, sino po ang ngayon ang nagde-declare? Di si Risa Ontiveros ang gustong kumalaban kay VP Sara for president. Sabi niya kung makaka-unity daw siya. Hindi ko alam kung ang unity niya kasama sa BBM gang o unity niya doon sa mga Liberal Party. At alam mo naman, akbayan si Risa Ontiveros, di ba? Sosyalista. Socialist. Isang na lang na pinto. Komunist na sila. Pareha lang naman na sila. At ang kanilang hari-hari dyan ay si Lamas. Kaya sa ngayon, Risa Ontiveros versus VP Sara, wala pa pong BBM gang candidate na malamang ay baka si John Vic Rebulya. Pero hindi rin siya sure. Pero according to, ayon kay Senate President Franklin Drilon ng Liberal Party, ay lamang talaga si VP Sara sa ngayon. So, kailangan daw, kung gusto nilang matalo si VP Sara, ay kailangan magkaisa sila, mag-unite sila, mag-coalition sila. Ngayon naman, si Bam Aquino ay nagsabi na ayaw niya tumakbo pagka vice-presidente. Kasi, pinapalabas sa hangin, Lamas, na siya ang mag-VP kay Risa Ontiveros para magkaalyado na naman ang LP at ang Akbayan. Siyempre, sa LP, ang pinakamalakas pa rin kandidato ay si VP Lenny, Mayor Lenny na naga ngayon. Pero, we can see naman na talagang parang wala nang gana si Ma'am Lenny dyan. Kasi, alam mo naman, yung naga, yan talaga ang kanilang home. Kaya, palagay ko magti-3 terms siya yan. No? So, for now, abangan natin ang impeachment. Pero pang lang, distract lang yung impeachment na yan sa anti-corruption natin na mga issues diba? Kasi habang may impeachment, hindi pinag-uusapan yung corruption. Gusto natin makulong si Martin Romualdez. Si BBM, puro siya dada, puro band-aid. Ang solusyon niya, puro siya inaugurate ng bridge na hindi naman pala kanyang project yun at mga water purifier sa barangay. Ano ba? Paano naman makalimutan natin ang massive na corruption ay umabot ng 1.9 trillion pala yung flood control budget dyan. Sa 30% na kickback. Sa 100 billion nga naka 25 billion si BBM according to Saldico. Kaya, wag nating bitawan yung massive corruption na issue na siyang nagpapahirap sa buhay natin mga Pilipino ngayon. At siyang nagpapahirap at sisira sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala na pong foreign direct investments. 40.5% ang drop. Dahil po, wala na pong magtitiwalang maglagay ng kapital sa Pilipinas. At, ang masama pa, yung may mga kapital sa Pilipinas na mga Pilipino ay sa labas na rin nag-i-invest ng kanilang pera dahil walang-wala na negosyo dito. Walang-wala na. BBM is a failure. Kaya tawag sa atin sa kanya, lame duck na presidente. Presidente na lang siya sa pangalan pero wala na pong susunod sa kanya. Wala na pong mahangad sa kanya. Wala na po siyang political capital dahil ang survey rating niya sa popularity ay negative 14 yata nung huli. Kaya mga kababayan, bantayan pa rin natin ang massive corruption na issue. At kailangan may ipakulong sila. Kailangan makulong si Martin Romualdez para maniwala tayo. Tuloy lang po.
Bantayan natin ang kaban ng bayan. Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod.